the economy is indeed worsening. Bakit ko nasabi na lumalala? Kasi kung gumaganda at nagiging prosperous ang iyong ekonomiya, dapat yung mga ayuda na yan, hindi tumalaki, hindi dumadami, lumiliit yan. Kasi pagka nagiging prosperous na, there's less need, for these dole-outs na binibigay sa mga mahihirap. Sa nakikita natin, based on sinabi ni Pangulong Marcos Jr. yesterday, what is happening is that there is an expansion of these ayuda programs, which sends a signal that, the fact na nangangailangan ka ng maraming ayuda, well, it sends two signals actually. One is that the economy is worsening, and another is that they are using the ayuda in aid of election. Kasi nga naman, next year mag-e-election na eh. So it's about time na magkaroon ng mga iba't ibang klaseng ayuda. I-expand natin itong ayuda. Baka posibleng more than 500 billion ang ipamigay nila dyan, in aid of election, Jade. Oo, of course. Kasi ganito yan, Jade. Halimbawa, sa isang rehiyon or sa isang probinsya, makikita nila na bumababa ang kanilang approval trust rating. Kagaya halimbawa sa Mindanao. Kung maaalala mo nitong mga nagdaang linggo leading to the SONA, the President and si Speaker Romualdez, they were out and about, sa mga rehiyon sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao. They were giving away money, they were giving away CLOAS, they were giving away benefits sa mga mahihirap. Bakit? Kasi bumababa yung kanilang approval and trust rating sa mga lugar na yan. And alam naman natin na ang Mindanao, yan ay mga Duterte. Yan kumbaga baluarte yan ng mga Duterte. So makikita natin na clearly the government resources are being used, and are being exploited by this current administration to serve not for the purpose of improving the lives of ordinary Filipinos, but the resources of the government are used to advance their political ambition, Jay. Ang teorya dito kung bakit walang nabanggit ang ating Pangulo tungkol sa Maharlika Investment Fund is because there's nothing to report. Officially at least, although alam naman natin na si First Lady at yung CEO ng Maharlika nagpunta sila sa Dubai nung nakaraang buwan, kinausap nila yung mga potential investors, pero bakit hindi ito iniulat at isinama sa SONA? Na hanggang ngayon, by the way, yung Maharlika Fund, wala itong physical na address, walang website na sarili, nakiki-website sila sa Department of Finance. Hindi natin alam kung ano na nangyayari sa Maharlika Fund. And I was waiting yesterday for the President to say something about the Maharlika Fund, considering Admar na nung last year's SONA, the Maharlika Fund was mentioned there as one of his key projects. Minadali pa nga ng Kongreso na maipasa yung Maharlika Investment Fund. Pero ngayon, makikita mo sa pangatlong SONA, there was no mention of the Maharlika Fund. In fact, the only Maharlika word that was mentioned in that speech was referring to yung Maharlika na kalsada, but not the Maharlika Investment Fund. That the Marcos Jr. administration has consistently failed to meet these targets, magmula sa paglago ng ekonomiya, sa inflation, sa kalidad ng trabaho, all the way hanggang sa mga investment at turismo at marami pang iba. So clearly, Jade, the SONA yesterday is a SONA of contradictions. Bakit ko nasabi itong SONA of contradictions? Kasi yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. dun sa kanyang talumpati ay iba doon sa nangyayari sa katotohanan. Magkaiba yung nangyayari sa aktual na buhay kaysa doon sa mga sinabi niya doon sa kanyang talumpati sa SONA sa loob ng batasang pambansa. And we can cite many examples, Jade. Let me give you one example. Yes, sabi ni Pangulong Marcos sa turismo, mabilis lang, Jade, sa turismo, sabi niya, the focus now is on experiential tourism. Ano ba ang ibig sabihin itong experiential tourism? What does it mean? Did he give any meaning to the phrase experiential tourism? Is he referring to the fact na pagdating ng mga turista sa ating bansa, yung ating paliparan ay madilim dahil brown out, yung paliparan ay mainit dahil walang aircon, yung paliparan natin, pagka ikaw umupo, ay makakagat ka ng mga surot at mga kung ano-ano pang insekto. Pagdating mo sa paliparan, may mga magnanakaw sa loob. Diba? So is that the kind of experiential tourism that he was referring to? So alam mo, Jade, napakadali mag-throw ng mga jargons, madali mag-throw ng mga buzzwords without giving any meaning to them. At kaya as the speech progressed, I've been noticing a lot of contradictions
with what is really happening on the ground. Bago ko ipasa yung Jade, meron pang isa, no? Sabi niya dito, sa ating mga trabahador, and I quote, ito mismo sinabi niya sa kanyang SONA, sa ating mga trabahador, our employment rate has increased to 95.9%. We also saw a significant increase in high-quality jobs. End of quote. Yung phrase na high-quality jobs, what does that even mean? Talagang parang yan yung kaso ng experiential tourism. Throwing out words and phrases and jargons na without any meaning. Bakit ko nasabing walang kabuluhan itong phrase na ito na high-quality jobs? If totoo na nakakalikha ang gobyerno, nakakalikha ang ekonomiya ni Marcos Jr. ng high-quality jobs, how come pumunta ka sa airport ngayon and you will see thousands and thousands of our kababayans who choose to work overseas? Pinili nila na mga ibang bansa para maghanap buhay kesa mag-apply dyan sa mga high-quality jobs na nililikha ng ekonomiya ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, marami pa rin OFWs na umaalis in spite of sinabi niya na the economy is creating high-quality jobs. Kaya this adds more evidence no, sa sinasabi ko nga kanina na itong speech na ito ni Pangulong Marcos Jr. is nothing but a speech of contradictions. It's a sauna of contradictions, Jay. Madagdag ko rin, Doc, dahil doon din sa kanyang SONA, nabanggit niya na yung poverty rate natin has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. At halos 2.5 milyong mga Pilipino daw naiangat natin mula sa kahirapan. I actually dispute that, Jade, kasi that is not what is truly reflected on the ground. In fact, kapag ka nagpa-Kalye survey kayo, ibang sinasabi ng tao. Ang issue dyan is may mga trabaho nga sila, and hindi nila ma-afford yung mga bilihin. So iba yung mga numero na nilalabas ng ating Pangulo kaysa dun sa actual na nangyari. And again, Jade, that is another concrete example of the contradiction that I was referring to earlier. This speech is so full of contradictions in terms of what is actually happening on the ground versus what was spoken to yesterday, Jade. Ito pa, isa pa. Nabawasan na daw yung ng lagpas 1.7 million ang mga Pilipinong walang sapat na pambili ng pagkain. Alam mo, Jade, and again, that is another contradiction kasi pagka nakita mo yung mga actual na sinasabi ng ating mga mamamayan, talagang tumaas ang kagutuman. And what worries me, Jade, as well, is that since related to sa kagutuman at sa kahirapan, is that dun sa speech ni Pangulong Marcos Jr., he was alluding to ng expansion ng ayuda. So may mga bagong forms na ng ayuda, may mga bagong mga benepisyo para sa mga mahihirap. This tells me, Jay, that the economy is indeed worsening. Bakit ko nasabi na lumalala? Kasi kung gumaganda at nagiging prosperous ang ekonomiya, dapat yung mga ayuda na yan hindi tumalaki, hindi dumadami, lumiliit yan. Kasi pag nagiging prosperous na, there's less need, for these dole-outs na binibigay sa mga mahihirap. Sa nakikita natin, based on sinabi ni Pangulong Marcos Jr. yesterday, what is happening is that there is an expansion of these ayuda programs, which sends a signal that, the fact na nangangailangan ka ng maraming ayuda, well, it sends two signals actually. One is that the economy is worsening, and another is that they are using the ayuda in aid of election. Kasi nga naman, next year mag-e-election na . So it's about time na magkaroon ng mga iba't ibang klaseng ayuda. I-expand natin itong ayuda. Baka posibleng more than 500 billion ang ipamigay nila dyan, in aid of election, Jay. Sinasabi mo ba, Doc, na sinasadya ito? Baga, it's part of a political strategy para sa darating na eleksyon, itong mga ayudang ipinamimigay? Oo, of course. Kasi ganito yan, JD. Halimbawa, sa isang rehiyon or sa isang probinsya, makikita nila na bumababa ang kanilang approval trust rating. Kagaya halimbawa sa Mindanao. Kung maaalala mo nitong mga nagdaang linggo, leading to the SONA, the President and si Speaker Romualdez, they were out and about, sa mga rehiyon sa, iba't ibang rehiyon sa Mindanao. They were giving away money, they were giving away CLOAS, they were giving away benefits sa mga mahihirap. Bakit? Kasi bumababa yung kanilang approval and trust rating sa mga lugar na yan. And alam naman natin na ang Mindanao, yan ay mga Duterte. Kumbaga baluarte yan ng mga Duterte. So makikita natin na clearly the government resources are being used, and are being exploited by this current administration to serve not for the
for the purpose of improving the lives of ordinary Filipinos. But the resources of the government are used to advance their political ambition, Jay. At ang masaklap pa dyan, Doc, kasi yung mga ayudang ipinamimigay, may mga pangalan, may mga mukha ng mga politiko. Oo nga eh. Totoo yan, Jay. Isipin mo yung sako ng bigas, may pangalan, no? May pangalan ng mga politiko, yung sako ng bigas. Yung supot, no, na kung saan siguro mga 2 kilong bigas yun, may nakalakip na pangalan, no, kung sino yung namimigay. Ang kakapal ng mukha nitong mga politikong ito to put their names on this ayuda, no, yung mga yung bigas at kung ano-ano pa, galing yan sa pera ng taong bayan, hindi nila pera yan, Jay. Oo, at nabanggit din ng Pangulo, Doc, na sa tulong ng 4Ps, mas gumanda na ang kakayahang makipagsapalaran sa mga hamon ng buhay ng ating mga kababayan. Ang issue kasi dyan, Jade, sa 4Ps, kailangan maraming gumagraduate. Sa nangyayari dyan, bagamat may mga gumagraduate, dumarami rin nadadagdag sa 4Ps. So, kumbaga, pag dumadami nadadagdag sa 4Ps mo, okay, kaysa dun sa gumagraduate, that means there's a need to expand the program, there's a need put more money into it, kasi nga mas dumarami yung nangangailangan. Sabi ko nga kanina, that sends a signal that the economy is worsening. It's not going anything for the good. Kasi makikita natin na nagdadagdag sila ng suporta para sa mga 4Ps. And again, it all boils down to, Jade, na kailangan itong mga 4Ps natin, hindi sila maging forever na dependent sa ating gobyerno. Kasi kailangan dito sa mga programang ito is to actually instill to them the value of kumbaga maging financially independent, yung value ng hard work, bigyan mo sila ng mga sapat na skills para sila ay makatayo sa sarili nilang paa kaysa umasa sa gobyerno. Pero syempre, ginagamit ito ng ating mga politiko to advance their own political ambition. Kasi nga, mas gugustuhin nila na yung mga tao ay manatiling mahirap at umaasa sa gobyerno para every election sila ang ibinoboto for them to stay in power for a really long time, Jay. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Doc, bigyang diin ko lang yung sinasabi po ninyo na ang magiging batayan nitong kung maunlad man o naging yung nag-worse na itong ating ekonomiya, dahil dito sa mga ayudang ipinamimigay. Kung patuloy tayong namimigay ng ayuda at iba pa sa ating mga kababayan, ibig sabihin, hindi ganoon katindi kalakas ang ating ekonomiya. Baga, it's in worsening level. Oo, kasi nga, kung talaga bang totoo na sinasabi ni Marcos Jr. na dadalhin niya tayo sa isang economy na prosperous, na kumbaga may ginhawa, umuunlad, ibig sabihin dapat yung dami ng ayuda na pinamimigay bumababa ng bumababa. Kung ikukumpara mo, Jade, yung ayuda ngayong panahon na to kaysa nung panahon ng pandemic, mas maraming ayudang pinamimigay ngayon kaysa nung panahon ng pandemya. So that tells you something na kumbaga hindi na, kasi bakit ba nangailangan ng maraming ayuda ng pandemic? Well, for obvious reasons, kasi may mga ECQ, di ba? May mga lockdowns nung time na yon. Limited yung ating movement, hindi tayo makapunta sa hanap buhay natin, so we have to depend doon sa mga pinamimigay na ayuda. Pero tapos na ang pandemic. So ibig sabihin, there's another purpose, another reason kung bakit nadagdag itong ayudang to. At nabanggit ko nga kanina, meron 2 explanation dyan. Unang-una is, yung ekonomiya natin hindi gumaganda, nagwo-worsen yung economy natin, magiging matumal yung paglago ng ating ekonomiya, at yung paglago na yan hindi nagtatranslate dun sa mga mahihirap. Yung mga oligarko at yung mga elites lang ang nakikinabang. Ikalawa, yung pag-expand ng ayuda, isa pang explanation dyan is ginagamit nga ng mga politiko yan to advance their own political ambition, Jake. Doc, magandang umaga, si Admar po ito. Good morning, Admar. Sa unang parte ng kanyang State of the Nation address, agad niyang inamin yung sitwasyon, lalo na dito sa halaga ng bigas. Ang nabanggit nga niya, 45 to 65 pesos sa kada kilo. Agad din niyang binigyang diin yung, kumbaga, ito yung kasalukuyang hinaharap ng taong bayan, at nagbigay din siya ng mga dahilan kung bakit ganito ang presyohan ngayon sa merkado. Sabi niya rito, giyera, problema sa supply, persa ng kalikasan tulad ng El Nino. And I quote, subalit hindi ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayan na bibigitan ng presyo ng bigas. Kumbaga, alam naman natin na itong mga nabanggit niya na mga problema, ito na yung kasalukuyang kinakaharap na hamon.
sa bigas. Ang tanong ko lang kung pwede ba nating laging irason na lang ito at wala ng ibang pamamaraan para matiyak yung abot kaya na bigas? Alam mo, Admar, no? Ako pinakikinggan ko yung sinasabi mo, naalala ko yan kagabi, no? Tama ka. Nasa unang parte yan ng talumpati ng ating Pangulo. And while listening to this part, I realized na dapat itong si Pangulong Marcos Jr. Makinig sa isang lesson ng economics, Admar. Basic economics, kasi mukhang hindi niya alam yung basic economics. Paliliwanag ko sa iyo. Sabi niya kasi na yung presyo ng bigas umaayon sa mga puwersa ng merkado. Kung yung market forces, yung demand and supply, tama nga naman yun. Ano? Kasi kagaya halimbawa, yung sa kaso ng mga El Nino, yung mga kasos na sitwasyon sa pandaigdigang pamilihan, definitely that affects the market forces, ano, para ma-determine yung presyo ng bigas. But what he failed to mention, Admar, is the fact na yung merkado, no, ng rice industry at pangkalahat ng agricultural industry sa ating bansa, hindi perpekto yung market na yan. May mga market imperfection. At ano yung imperfection ng market na yun? Let's remind the President of this. Is that yan dahil dun sa mga nagmamanipula ng presyo. The fact na may mga nagmamanipulate ng presyo, mga traders, yung mga middlemen, yung mga smugglers, the fact na nandyan sila and they are exerting influence dun sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura tells us na hindi perpekto yung market na yun. So ibig sabihin, hindi na siya na-determine Admar ng market forces. It's not actually the market forces that determine yung presyo ng agricultural products sa ating bansa. Who determines the price? Yung nabanggit ko kanina, mga traders, mga middlemen, mga smugglers, they're the ones that are actually dictating the prices sa ating agricultural sector. Bakit ko nabanggit yan? Tingnan mo, Admar, ha? Binaba nila yung taripa, kasi nga, ang sabi sa economics textbook, okay, pag binaba mong taripa, aasahan natin na bababa ang presyo. Kasi kung ini-import mo yan, mababawasan yung tariff, mababawasan yung presyo. But yan mag-work yan kung perfecto yung market mo. And of course, President Marcos Jr. doesn't understand basic economics because the fact na merong market imperfections dyan, hindi ibig sabihin na pag binaba mo yung taripa, magta-translate yan kaagad sa mababang presyo ng agricultural products. Kasi nga, may mga grupo, may mga personalidad na sila ang nagmamanipulate ng presyo sa ating agricultural sector, Admar. Tapos ipinagmalaki pa niya na mataas ang volume o ani ng palay o ng bigas simula pa noong 1987. Pero kailangan ba natin pang banggitin ito considering 100 mahigit milyon mga tao ang kumakain ng kanin, no? Mula sa bigas na yan. So kumbaga parang anong dating nito? Kailangan pa bang i-remind? Di ba? Ang kailangan kasi ng taong bayan ay mapababa ang presyo. Now, sinabi niya dito at inamin naman niya na hindi sasapat yung bilang ng yung 13 itong ani sa kasalukuyang taon kung saan lagpas sa 20 milyong tonelada. Pero sabi niya dito, katumbas lamang ito ng 13 milyong toneladang bigas. Kulang pa rin sa 16 na milyong toneladang bigas kaya napipilitan daw na mag-angkat. Pero ang sabi niya, lokal na production pa rin ang binibigyan ng halaga. Balikan ko lang yung EO number 62. Kasi doon sa mataas pa yung, bago siya ibinaba sa 15%, nung mataas pa yung taripa, di ba napupunta yung bahagi nito doon sa mga magsasaka. Now ngayon, mas pinapahalagahan yung pag-aangkat. Paano kayo may papaintindi sa taong bayan ito na ang lokal na produksyon ang binibigyan ng halaga, pero dito naman sa malaking pondo na para sa kanila sana, nabawasan? Alam mo, Admar, this is another concrete example kung bakit itong zona na ito is a zona of contradiction. Kasi nga, nabanggit ng ating Pangulo yesterday, and you quoted it perfectly, is that bibigyan daw ng ating Pangulo ng suporta, no, at atensyon yung domestic production sa agriculture sector natin. Kung totoo ito, Admar, how come that yung ating agriculture sector has grown only by 1.2% since 2020? 1.2%
since 2022. Napakatumal ng paglago ng sektor ng agrikultura. So yung numero na yan, na nabanggit ko kanina, is a clear evidence no, that the government is not really putting any attention at all sa ating sektor ng agrikultura. In fact, yung banggit mo rin, yung pagbababa ng taripa, that is another example no, sa pag-ignore no, ng ating gobyerno dun sa pangangailangan ng mga magsasaka. Paliwanag ko pa to ha. Alam mo, Admar, nabanggit ni President na tumaas yung production. Totoo talaga tumaas. Look, sa palagay ko at sa aking analysis dyan, nakatulong yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kasi mga kababayan, halimbawa ang taripa ay 35%, yung kinikita ng gobyerno no, mula dun sa mga taripa na nakolekta sa bigas, ibinabalik po yan dun sa mga magsasaka sa pamamagitan nga ng tinatawag nating Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yan po ay nakakatulong sa pagpopondo ng mga makinarya, ng mga binhi, ng mga fertilizer, mga pautang at extension services para sa ating mga magsasaka. Anong ginawa ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng EO62, binawasan po yung taripa from 35 to 15% na lang po. So ibig sabihin, yung itinaas ng production itong mga nagdaang taon dahil nakatulong yung RCEP, binawasan nila yung RCEP. So paano ngayon na mangyayari din sa susunod na anihan? Anong aasahan natin? Darating pa ba yung mga additional na mga makinarya at tulong pinansyal para sa ating mga magsasaka? Ang nangyayari kasi, Admar, ang pinapaboran na itong administrasyon na ito, yung mga traders sa agriculture yung mga traders, yung mga smugglers, yung mga middlemen, yun ang, it seems to me, yun ang kanilang mga pinapaboran based sa mga ganitong polisiya. No? At sa palagay ko, kung magtutuloy-tuloy ito, Admar, this will lead to the complete demise of our agriculture sector and giving up entirely yung ating tinatawag na food sovereignty. Kasi ang nangyayari nito is umaasa na lang tayo in terms of yung ating food security sa mga market forces na nasa labas ng Pilipinas. At inaasa na rin natin yung ating food sovereignty dun sa mga nagmamanipula ng presyo. Kaya nga, pag nagtuloy-tuloy ito, Admar, inaasahan ko na magkakaroon ng complete unraveling itong industriya ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Kaya nga, we need a new direction, we need a new vision for our country, specifically in our agriculture sector, Admar. Dito pa sa meron bang konkretong pagbibigay ng kasalukuyang kondisyon at ang pangulo dito sa SONA? Kumbaga, na-satisfy ka ba na ganito yung itinakbo na ekonomiya natin, pero meron pa siyang plano na pagandahin para lahat ng mga kababayan natin ay maramdaman? Ano mo ba? Na-assess mo ba yun sa kabuuan ng kanyang SONA? Alam mo, Admar, unfortunately, pinakinggan ko talaga yung speech ng ating Pangulo. At aking conclusion talaga dito is that magaling ang ating Pangulo sa rhetorics. Galing siya sa mga pagbibigay ng mga talumpati, very, very, very flowery yung kanyang mga words, very, very sweet. Sabi ko nga, yung ating Pangulo is sweet talker yan. Magaling siya magsalita. Pero, alam mo, Admar, if you were to look line per line, word per word, phrase per phrase, sentence per sentence, paragraph by paragraph, you will see na walang meaning. Yung mga sinasabi na tanggit ko nga kanina, phrases like, for example, experiential tourism, what does that even mean? Di ba? Ano ibig sabihin nito? Yung high quality jobs, what does that even mean? Di ba? So, he's so good in giving speeches to the point na yung speeches na naging parang meaningless na, Admar. At may dagdag ko ba, Admar, bago natin ito makalimutan, inaabangan ko kahapon na sabihin ng ating Pangulo yung patungkol sa Maharlika Investment Fund. There was nothing in that speech about the Maharlika Investment Fund. And ang aking teorya dito kung bakit walang nabanggit ang ating Pangulo tungkol sa Maharlika Investment Fund is because there's nothing to report. Officially at least, although alam naman natin na si First Lady at yung CEO ng Maharlika nagpunta sila sa Dubai nung nakaraang buwan, kinausap nila yung mga potential investors, pero bakit hindi ito iniulat at isinama sa SONA? Na hanggang ngayon, by the way, yung Maharlika Fund, wala itong physical na address, walang website na sarili, nakiki-website sila sa Department of Finance. Hindi natin alam kung ano na nangyayari sa Maharlika Fund. And I was waiting yesterday for the President to say something about the Maharlika Fund, considering, Admar, na nung last year's SONA,
the Maharlika Fund was mentioned there as one of his key projects. Ano? Minadali pa nga ng Kongreso na maipasa yung Maharlika Investment Fund. Pero ngayon, makikita mo sa pangatlong SONA, there was no mention of the Maharlika Fund. In fact, the only Maharlika word that was mentioned in that speech was referring to yung Maharlika na kalsada, but not the Maharlika Investment Fund. Kung gaano ka... Kasi binida niya ito last State of the Nation na address at nasa isang taong gulang na ata itong itong Maharlika Investment Fund. Kung may magandang naidulot, di ba, una ito sa ipagmamalaki mo. At kung ano siguro yung napag-usapan ni First Lady doon sa Middle East, kung saan dinala pa niya yung pinuno ng Maharlika, ay maganda rin na maikwento, di ba? At maipagmalaki. Pero wala pa tayong narinig. Alam mo, Admar, it was really a missed opportunity for the President na ibida yung kanyang asawa as a partner niya in terms of governing the country. Ano? It was a missed opportunity kasi pwede niya sabihin doon na kagaya nung time ng tatay niya, Admar. Di ba? Tatay ni Pangulong Marcos, si Pangulong Marcos Sr., inaatasan niya yung kanyang may bahay, no? Si First Lady Imelda Romualdez Marcos to visit other countries and meet other world leaders in his behalf, kagaya ng pagpunta ni Mrs. Marcos sa China na para ma-meet si Mao Zedong, pumunta siya sa Libya para makipagkita kay Muammar Gaddafi sa Tripoli at may pang iba. So bakit ito ngayon si Pangulong Marcos Jr. Hindi man lang yan nabanggit yung pagbiyahe ng kanyang may bahay? Sana that was really a missed opportunity to actually give the First Lady I think that the proper recognition for all the effort that she's doing in terms of governing the country. Ipinagmalaki din niya na dito sa yung farm to market road. Di ko lang alam kung mayroon pa bang mga farm kasi nga wala din masyado nasusuportahan yung ating mga magsasaka ukol dito. At meron din siyang nababanggit na mga irrigation projects at iba pang mga infrastructure projects like kagaya sa subway, dito sa MRT 7. Itong mga programang ito ay kumbaga pinagpatuloy, no? Tingin mo okay lang ba kahit na kasi sinasabi sa mga netizen, na mga nanonood, credit grabber daw, hindi man lang binigyan ng kumbaga pagkilala sa nakalipas na pabanggitin na yung mga nasimulan pinagpatuloy pa rin natin. Parang pinagmukha niya na sa kanya yung proyekto pati pa nga yung achievement ng bawat isang estudyante ay parang ipinagmalaki din niya na parang dahil sa kasalukuyang administrasyon. Anong tingin mo dito, Doc? Hindi nga kasi malinaw, Admar, kung alin ba talaga yung mga proyekto na nasimulan under doon sa kanyang administration at kung ano yung mga proyektong tinutuloy pa base doon sa kanyang talumpati kahapon. Kaya nga, pinakikinggan ko yung mga topics related to sa infrastructure, I was somewhat confused kasi hindi ko maintindihan kung alin ba doon yung mga project na itinuloy mula sa previous administration at yung mga proyekto na mga bago, yung tinatawag na Build Better More. Pero nung napakinggan ko yung analysis after nung SONA, ni na Sir Jay Sonsa at saka ni na Ka Eric, na meron silang na-figure out nila kung gaano karami dun yung mga projects. Refer ko na lang po yung mga viewers dun sa video na yun immediately after the SONA, nag-analyze po sila dyan. And naliwanagan po ako, mas naliwanagan pa ako dun sa analysis ni na Sir Jay Sonsa in terms of dun sa mga proyekto. Pero totoo yan, there was some credit grabbing na nangyari dyan in terms of dun sa mga proyekto. Kasi nga, many of these projects actually were started dun sa Build program ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi kumbaga, itong mga proyekto naman na ito, hindi naman ito matatapos agad. Halimbawa, dito sa pahayag niya na by 2024 or by next year, matatapos na or bago matapos itong taong kasalukuyan. So, 2 taon pa lang, nagkaroon agad ng So, nakikita natin yung mga infrastructure, iba't ibang mga taon niya natatapos, di ba? Umaabot pa yan ng possible sa next term pa nga. Pero,
yung pagkakapresenta niya, parang sa kanya, halimbawa, yung pinagmalaki niya as longest water spanning bridge sa Northern Mindanao na pinakalakpakan ng lahat, yung Pangil Bay Bridge. Abay, 2018 para ito na nagkaroon ng groundbreaking. Hindi na sa kanya at nag-umpisa ang pagtatayo or construction nito Pebrero 2020. So, isa Alam mo, ito sa mga na hindi niya binigyan ng pagkilala. Wala namang problema siguro doon at ang mahalaga din naman naipagpatuloy. Alam mo, Admar, itong speech na ito ni Pangulong Marcos Jr., hindi naman siyang sumulat niyan. Merong mga sumulat niyan at binigay lang sa kanya para basahin. Ang aking conclusion dyan, yung mga sumulat niyan, they don't know what's really going on sa ground. Baka wala silang idea dun sa totoong nangyayari. Kasi nga kagaya halimbawa ng mga project na nabanggit mo kanina, kung ako yung nag-advise sa ating Pangulo, I really have to be careful kung ano yung mga proyekto na under dun sa aking administrasyon. Mentras may mga project din na mga continuing at ongoing na carrying over mula sa previous administration, magandang i-report dun kung completion na at kung natapos na yung proyekto na yon. Pero kung i-claim mo na under sa iyong administrasyon itong mga project na ito, in fact, ongoing in construction na nagsimula pa ng previous administration, that is simply disingenuous credit grabbing. It's a bad practice, and unfortunately, yung ating mga kababayan na nakikinig nito, yung mga who do not have a grasp sa mga issues, napakinggan nila to, they would be led to believe na talagang indeed this administration is accomplishing a lot in terms of infrastructure when in truth and in fact, these were just carry-over projects from the previous administration. And napaka-crucial ito kasi malalaman din, kasi ito bukas na bukas na ito sa taong bayan kasi nga doon sa Duterte administration talagang na-highlights itong build program ng ating pamahalaan. Naibida talaga ito at talagang laging nagva-viral yung mga every time na merong bagong mga proyekto ang ating pamahalaan. Crucial din ito sa side ng Bongbong administration or Marcos administration dahil nga malalaman, ano ba ang nasimulan mo? Ano ba ang plano mo? Meron ka bang plano? Kasi ang nabanggit niya, build better more. Saan yung more ngayon na hinahanap ng taong bayan? Kasi itong mga given na ito kumbaga, ito'y last administration pa nangyari. Asan yung more na nababanggit? Alam mo, Admar, nakakalungkot yan kasi alam mo, pangatlong going 3 years na tayo sa administration ni Marcos Jr. Kalagitnaan na tayo, kumbaga after a few months, kalagitnaan na tayo. Yung more na nabanggit mo, I think from a political point of view, dapat yan ang ini-emphasize nila, pero nakakalungkot ang narinig natin sa talimpati ng ating Pangulo is that hindi malinaw kung alin doon talaga yung mga proyekto na bahagi ng more or doon sa build. So, nangyari kasi naghalo-halo na, hindi mo na alam. And then, pag napakinggan mo na yung speech, akala mo na lahat ng mga project na ng ating Pangulo ay nagsimula doon sa kanyang administrasyon. I think it would have been better if the President actually credited the previous administration. That is an act of honesty, Admar, di ba? Kailangan honest din tayo dun sa ating mga claims, And the fact na nagawa yan dun sa speech na yan made the President dishonest, either posibleng hindi niya ito alam kasi nga, sabi ko nga kanina, binigay lang yung speech sa kanya, binasa lang niya ito, But ang naging epekto nito is napalabas na parang naging dishonest ngayon ng ating Pangulo. So I think if I'm President Marcos Jr., I would go back to those people who wrote that speech for me and I would fire them. Siguro ang malino pa na nasa ilalim ang kumbaga sa pagkakaalala ko itong sa NAIA, 'di ba? Yung merong privatization doon sa na yan. Yan yung malinaw na during sa kanyang termino. Other than that, wala pa tayong significant na mas maganda. Yun yung marinig natin. Hindi sa kumbaga parang nangungwenta tayo. Pero nangungwenta talaga tayo kung ano ba ang bago. Diba? Siguro walang problema sa pagbibigay ng update. Pero yung update na ito,
kumbaga ito yung mga nasimulan na ipagpapatuloy lang naman kasi paglalaan na lang naman ng pondo, sisingilin ka rin diyan, bakit hindi mo tinapos yung proyekto? Pero ang mahalaga, ano pa yung mga karagdagan para at least malaman ng taong bayan na meron kang trabaho or trinabaho? Alam mo, Admar, yung kagaya halimbawa yung pabahay na 1 million a year na pabahay, there was no mention of that in the SONA, and people are actually waiting for that kasi pinangako yan sa atin, Admar. Napakaraming pangako ng ating Pangulong Marcos Jr. na talagang every SONA napapako na lang. Kaya nga ang nakikita natin is lumalabas na nagiging parang dishonest na talaga itong ating Pangulo, and I think could be intentional or could be unintentional, we don't know, right? Pero yun yung lumalabas na nagiging image ng ating Pangulo. At Admar, nagre-reflect yan doon sa kanyang popularity and trust ratings. At nakikita natin na sumasadsad po talaga ang kanyang popularity and trust ratings because of his own doing. No? And Admar, madagdag ko pala, kasi nga, infrastructure yung pinag-uusapan natin. Na-mention ng ating Pangulo yung energy infrastructure, na-mention niya yan. Ang sabi niya dito, specifically sa energy, sabi niya, and I quote, "Nonetheless, we are continuously diagnosing and urgently addressing power shortages." End of quote. So, balikan natin yung phrase, continuously diagnosing. Ina-diagnose mo ba yung kawalan ng kuryente? We already know kung bakit may kakulangan ng elektrisidad sa ating bansa because there's not enough supply to meet demand. Yung napaka-basic niyan, President Marcos Jr., that's basic economics. You don't need to continuously diagnose that because we already know what is the cause of the power outages sa ating bansa. What is needed is to actually put in programs para ma-improve yung ating energy infrastructure. Nasa na yung mga sinasabi po ninyo noon ng mga small modular reactors para makadagdag sa energy supply ng ating bansa? Nasa na po ito, Mr. President? You're going now halfway into your term of office, but these projects are yet still to be realized, and you mentioned that you're still diagnosing the problem when in fact we already know what is going on. Admar. Doc, iko-correct lang kita. Nabanggit naman yung housing. Sabi dito, iko-quote ko lang ha. Aside from agriculture and disaster risk, our other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology, they all stand to benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle income economic target. Nabanggit niya ito kasi merong sa midterm niya, merong mga infrastructure development. Nabanggit niya yung housing. Wala lang detalye. Wala na yung ipinagmalaki na 1 milyon kada taon kasi nga parang nabawasan ng zero. Bakit hindi niya maamin din ito considering doon sa bigas? Naamin niya na talagang mataas yung presyo. Kumbaga, natin siya dyan. Pero dito, hindi niya inamin na nagkaroon ng problema, wala siyang explanation or paliwanag na saan napunta yung 900,000 or ano nangyari. Alam mo kasi, Admar, nung kampanya nila niyan, nung 2021, they did not run any numerical calculations at the time kung gaano karaming government resources ang kinakailangan para maitayo yung 1 milyong pabahay kada taon. And then when the rubber hit the road, nung siya nang naging Pangulo, they finally realized that they will need a lot of resources to build those homes, 1 million a year. Kaya hindi na nila ma-accomplish kasi nung kampanya, ang ginawa nila is that they were just throwing away numbers, without actually substantiating yung mga promises na ito. Kaya ngayon, bumabalik na ngayon sa kanila yan. At nabanggit ko pala, Admar, bago ko makalimutan, dun sa ending ng sentence na yan, about the middle income status, yung middle income status na yan, nasa target natin yan, dapat 2 years ago pa yan na-accomplish. Na-move na lang ng na-move. Pangalawang move na ngayon ito. So, ibig sabihin, I have a feeling na since matumal ang paglago ng ating ekonomiya, at inaasahan ko na hanggat hindi magbago ng direksyon at vision sa ating bansa, mangyayari ito, magtutuloy-tuloy ito, hindi natin marireach yung middle income status sa Admar kahit na ma-meet pa nila yung mga targets, housing targets, kung ano-ano pa. Without proper interventions within industries, without addressing yung mga market imperfections,
without truly doing reforms na makikinabang ang ordinaryong mga mamamayan at hindi mga oligarko at mga mayayaman at mga elitista, ang mangyayari nito is hindi natin ma-achieve yung upper middle income status na yun, Admar. Nabanggit niya sa last SONA niya, ito'y 2023 SONA, ang sabi pa nga niya, papalawigin pa natin ang ating programa sa abot kayang pabahay, lalo na para sa mga may hirap nating kababayan. Mahigit 1 milyong kabahayan ang maiaalay natin sa ating mga kababayan sa buong bansa. Wala na tayong update kung ano nang nangyari pagsapit ng 2024 na SONA niya. Parang yan yung Maharlika Fund, Admar, nakalimutan na nila. No? Yung mga sumulat nung talumpati ng ating Pangulo, I think they deliberately deleted, or not really deleted, but just ignored these important bread and butter issues kagaya ng pabahay. Alam mo, Admar, sa totoo lang, it's very unfortunate kasi housing is a matter of a human right, Admar. Pangangailangan ng tao yung pabahay. Dapat mini-mention yan at pinatutuunan ng pansin sa SONA. Kasi ganito yan, Admar, ano ba mga basic needs mo? Pagkain, di ba? Pabahay, trabaho, handang sahod. Dapat yan ang mga pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. Alam mo ang ginagawa nila, Admar? So ito kagaya halimbawa, itong sa SONA na mention niyo yung mga green lanes, yung mga create more act, all of these policies, Admar, while they will enhance yung mga investment sa ating bansa. Pero ang talagang makikinabang dito, Admar, is yung mga oligarko at mga elitista. Kasi ang mangyayari nito is magiging mas madali na ngayon sa kanila ang pagtatayo ng mga negosyo, pag-expand ng kanilang mga investment sa ating bansa, lalaki ang kanilang tubo. Pero ang tanong dyan, would that translate sa sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na high-quality jobs para sa mga ordinaryong Pilipino? O ang makikinabang lang dito ang mga oligarko? Nakikita naman natin na kada araw-araw, pumunta ka ng airport, rumaraming ating mga kababayan na mas pinili pa nila ng mga ibang bansa kaysa manatili sa Pilipinas. Mas marami sa kanila ang pinipili na maging OFW kaysa magtrabaho sa Pilipinas, kaysa mag-apply dun sa mga sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na mga high-quality jobs, Admar. Yan ang realidad na nakikita natin on the ground. Hindi yung mga sinasabi ng ating Pangulo. Kaya nga to say it, itong speech na ito ng ating Pangulo, as I've said, is a SONA of contradictions, Admar.